Papunta nga pala kami ulit niya ng Manila dahil i-celebrate namin yung birthday ni Johnny. Pero bago yun ay kinargahan na muna namin itong sasakyan dahil konti na nga lang yung gas at baka hindi kami umabot dun sa pupuntahan namin. At syempre hindi lang naman yung sasakyan yung kinakargahan, pati na rin yung kasama namin dito sa loob ng sasakyan. Ang kaibahan nga lang ay hindi gasolina yung kinakarga sa kanya kundi kape. Medyo may kamahalan nga lang yung kinakarga sa kanya dahil nasa 200 yung isang baso samantalang itong sasakyan ay nasa 60 plus lang yung 1 litro. Makalipas nga ang halos 2 oras ay nandito na kami sa may bandang Blooming Treat. Dadaanan nga pala muna namin yan si Erica dito sa kondo niya. Habang hinihintay nga namin siya na bumaba dito ay nagmerenda na muna kami nitong baon namin na mais. Alauna yung medya na nga niyan at hindi pa kami nagtatanghalian. Buti na lang talaga at may baon kami nitong mais. Kahit papaano ay hindi nagutom yung bulati namin sa tiyan. Eto at nandito na nga kami sa hotel kung saan kami magche-check-in. Iniisip ko nga na kung ito yung hotel at doon yung room namin sa pinakataas. Feeling ko ay pag nasa taas ka na yan ay 10 piso na lang yung pamasahe, nasa langit ka na. Dito naman ay papasok na kami niya ng airport. Este ng hotel. Pagkapasok nga ay ito agad yung bubungad sa'yo, itong napakalaki na Christmas tree nila. Dumiretso na muna agad kami dito sa kwarto namin nang mailagay na muna yung mga gamit. Wow! Nauna na nga pala dito itong 2 babae at yun nagtitiktok pa nga. So ayun na nga, itutur ko muna kayo dito sa loob ng room namin. Sakto nga lang kaming 6 dito dahil meron siyang 2 bed at itong isang sofa naman ay nagiging bed din. Kompleto nga rin dito, meron siyang purified water, kettle at itong bathtub na kalaunan ay ginawa ko lang kumot. Meron na nga din pala silang plancha dito, hair dryer at yung pinaka the best pa nga ay meron na sila ditong bathtub. Wow! At naka hot and cold na nga rin pala niyan. O diba ang lakas makasosyalin? Ang cute nga din ng ref nila dito. Kaso nga lang pag naglagay ka ng tubig sa loob ay lalamig na lang yung relasyon nyo pero hindi pa rin lalamig yung tubig na nilagay mo. Kapag ka nag-CR ka naman dito at tamad ka maghugas ng puwet mo ay huwag ka nang mag-alala dahil may pipindutin ka lang dito sa gilid at kusa na niyang huhugasan yung buldit mo. Sa sobrang lakas nga niyan ay aabot pa siya dun sa labas ng pinto. After namin maipasok yung mga gamit sa room ay bumaba na naman kami dahil pupunta kami dito sa may katabing mall. Naglakad nga lang kami dahil malapit lang naman yung mall na pupuntahan namin. At saka hindi rin naman mainit dahil nahaharangan yung araw ng mga matataas na building. Nagugutom na nga kami yan kaya una agad namin hinanap kung saan kami kakain. Dito nga pala kami kumain sa may Papays. Masasarap nga din yung mga pagkain dito lalo na yung chicken nila. Pagkatapos namin kumain ay sinamahan ko naman itong si Rindrin dahil may bibilin daw siya sa may Fully Book. Habang naglalakad nga kami ay napansin namin na parehas pala kami ng outfit. Skating nga din sana kami kaso nga lang mga alas 6 pa yung susunod na batch. Bago kami bumalik ng hotel ay nag-groceries na muna kami. At bumili na rin kami ng pagkain para hapunan namin. Eto na nga lang shawarma yung binili ko dahil late na nga kami nag-lunch kaya medyo busog pa nga ako. Dito nga ipabalik na nga kami niya ng hotel. Para nga kaming magtitinda niyan dahil sobrang dami na pinag-grocery namin. Ang ganda nga maglakad-lakad dito kapag gabi dahil nag-iilawan yung mga building. Pero mas maganda pa rin kapag yung buhay ko na yung inilawan mo. Charot. Bago ka naman pumasok ng elevator ay meron pa silang palibreng tubig na may lemon dito sa may gilid. Pagkapasok namin sa kwarto ay inayos ko na agad itong mga pinag-grocery namin. At nilagay ko na din itong mga beer dito sa mini ref na hindi lumalamig. Pero kung meron silang ref na hindi lumalamig, meron din naman silang charger na walang wire. Dahil ipapatong mo nga lang yung cellphone mo dito ay magcha-charge na siya. O diba amazing? Nag-swimming na nga din kami dahil sayang naman yung 17,000 na binayad namin sa hotel kung hindi kami makakapag-swimming. Oo, tama yung narinig nyo dahil 17,000 lang naman yung isang gabi dito. Wow! Ang sarap nga din mag-shower dito para akong kinakarwash. Tapos na nga kami mag-swimming nito kaya pabalik na kami ng room. Pagkatapos maligo at kumain ay tamang shot na muna at konting kwentuhan bago matulog. Kinabukasan na nga to at ganito kaganda yung view na makikita mo dito. Tanaw na tanaw nga dyan yung swimming pool kung saan kami nag-swimming. Naligo na nga kami lahat niyan dahil magbe-breakfast daw kami dun sa baba. Papasok na nga kami niyan dito sa mismong restaurant ng hotel. Medyo may kamahalan nga din pag kumain dito dahil sa pagkakaalam ko ay nasa 2,000 bawat katao. Pero hindi ka naman magsisisi kapag kumain ka dito dahil sa sobrang sasarap ng mga pagkain nila. Hindi ko nga alam kung anong tawag sa ibang mga pagkain dyan, basta kuha lang ako ng kuha. Sa sobrang dami nga na pwede mong pagpilian dito ay nasa sayo na lang kung gusto mong tikman lahat. At ito nga pala yung mga unang pagkain na kinuha ko. Pangalawang kuha ay ito naman. Pangatlong kuha ko nga ay itong mga prutas na lang at itong ice cream. Sobrang nabusog nga kami niyan. Halo-halo na nga yung mga kinain ko niyan, buti na nga lang at hindi sumakit yung tiyan ko. Pagkatapos namin kumain ay nagpicture-picture na muna kami dito sa labas bago kami umuwi. So yun, pabalik na kami niya ng Pampanga kaya hanggang dito na lang ulit. Babu!